Hey guys, good morning. It's April 9, 2026 and it's our last full day here in Madrid. So for today, we will go to Palacio Real here in Madrid. Tapos yung other spots pa na explore namin. So pakita ko lang sa inyo. Hindi ko na muna may specify kasi nga, hindi ko alam kung kakayanin pa ng oras, ganyan. Pero we'll try to cover as much as we can for this day. So yun lang muna. Bababa na kami nito ngayon for breakfast. So pakita ko sa inyo kung sa kaming breakfast. So for breakfast, dito kami sa Chocolateria Sanguines. Dito siya sa may Sol area. Pakita ko dito. So yan siya. Very famous to dito for churros. So third churros na natin to dito for breakfast. So pakita ko mamaya once na serve na. Here's what we ordered. So the usual combo ng churros and chocolate. So yan, Chocolateria Sanguines. So, €6 and 20 cents yan. Yung combo na yan. So, 6 churros and 1 chocolate drink. Let's try it. Sanguines. Hey guys, so we're done with breakfast. So, kanina kumain kami doon sa Chocolateria Sanguines. So, okay naman siya. Masarap. Pero, personally, parang mas gusto ko pa rin yung Churreria Trebol in Barcelona. Not sure if dahil siya yung una kong natikman or may bias lang ako doon. Pero, yeah, masarap naman siya pareho. Anyways, so, pakita ko dito kung nasaan kami ngayon. So, papunta kasi kami ngayon ng Palacio Real. So, ito sa may likod ng opera. So, mga tulips yata yan, diba? So, akala ko nung una plastic lang siya. So, dito lang siya sa may park. Tapos, yung iba parang pinipitas. Yan. Tapos, ayan, ang dami niyan sa may park. Tapos, and here is ito na yata yung gilid ng Palacio Real. So, it's currently 11 a.m. 11:30 pa kasi yung ticket namin. So, we're just killing time dito sa labas. Pero yan siya. It's so huge. Sino ba to? Isaac Newton? Ba yun? Hindi ko mabasa. Anyways, hindi ko mabasa. Pero yan siya. And hey guys, so we're now inside Palacio Real here in Madrid. So pakita ko sa inyo dito. Laki niya. Wow, look at that. So nice. So, ang daming nagfi-field trip dito. Ang daming tour guides, ganyan. Tapos, katapat niya, parang church. Basilica ba to? Yan. So, very, reminiscent siya ng Palais de Versailles. Initial thoughts ko sa look ng building. So, we'll see inside kung yun nga talaga siya. Okay, so this is Palacio Real here in Madrid. So, it was built in 18th century. So, as you can see, it's more of a Baroque and neoclassical architecture. So, rather than the royal family using it as their residence, it's now more used for receptions, events, and other ceremonies. So, it's really nice. By the way, 3,418 yung rooms niya inside. So, we're now here sa may staircase. Yan siya. Ganda ng details. So, sila yung royal family. May malaki silang picture dito. Si ateng nasa pangalawa, parang di siya happy. Anyway, so ito yung room. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag sa room na to. Pero may mural siya ulit dun sa taas.
So, parang kada room na lang may mga mural na maganda. So, tapos may mga tapestry. Ganyan. It's really nice. Tapos, entering this another room. As usual, meron na naman siyang mural. Wow, ang ganda. Tapos, ang daming chandelier. Tapos may mga work of art. Para siyang museum. Or ang daming mga art. Grabe yung mga detalye sa ceiling. So nice. So, grabe ang ganda dito sa room na to. Ano pangalan niya? Camara de Carlos III Osalon Gasparini. So, grabe yung details niya. Parang mga wooden siya. Even yung mural niya sa taas, parang made of wood. So, may texture siya. Hindi lang siya paint. It's very nice. Kung nakikita niyo lang yung details niya in person, like, kakaiba siya. Wooden. So, ito parang grandfather's clock ba to? Sa taas ng fireplace. It's very nice here. Katakot lang. So we're now here sa parang dining room nung palace. Nag-iimbento na lang ako dito dahil wala kaming tour guide. Pakita ko sa inyo. So yan siya. It would seat at least mga 50 na tao yata based on sa number of chairs. Tapos meron pang chairs dun sa gilid. Tapos dito parang reception area with mural and chandelier. So lahat na lang ng room dito may chandelier and murals. Okay, so we're now here naman sa parang talaga na lang mga Chinese wear nila. Pakita ko. Ayan, mga China wears. So siguro nilalabas lang nila yan pag may mga bisita. Ceremonial glasswares. Diba? With the royal seal and everything. Yan. Tapos tong room na to parang ewan ko kung sadya pero parang hindi natapos yung mural. As in ibon lang siya tsaka ulap-ulap. Tapos may itim dito, di ko alam, nimbus cloud yata. Pero maganda pa rin naman siya. So, naikot na namin yung Palacio Real. Sobrang daming rooms to a point na para minsan nakaka-overwhelm na rin siya nakaka-saturate kasi parang pare-pareho lang siya. Puro grand
yung design. So, ito ulit yung entrance kanina. So, dito rin kami exit. So, yan siya. Palacio Real. Hey guys, so yun nga, we're done with the tour of Palacio Real. So nearby, papunta kami nito sa La Tienda de los Deseos. So, hindi, ano siya, parang tindahan siya ng mga stationery. So, pwede ka magsulat-sulat doon, tapos iiwan mo sa store, ipapaskill mo yung sinulat mo, whether wish siya or love letter, ganyan. So, pakita ko sa inyo mamaya once we're there. Susulat din tayo ng wish. Yan siya. La Tienda de los Deseos. Tapos iwan-iwan lang. Kung ano lang. So, may mga notes. Kung ano-ano. Yung iba wishes. Ayan. Ay, sorry. Akala ko nagpipicture siya. Ayan. All I can. I wish I meet amazing people when I move here. I wish to become a successful vet and get the opportunity. Ayan. May Tagalog ka. Sige. Magtatagalog ako. Cool. Hey guys, we're now here in Madrid Metro, and apparently there is a station here called Islas Filipinas. So doon kami pupunta ngayon. So actually andun yung Rizal Park here in Madrid. So papakita ko sa inyo later once we're there. Hey guys, so we're now here in Islas Filipinas. Nakita ba? Yan. So, yan. Maano ng light. Anyways, so, isa siya sa mga metro stations here in Madrid. Dito yung malapit yung yung rebulto ni Rizal. Hanapin namin, tapos pakita ko mamaya. So, again, Islas Filipinas. Ka-proud naman. Hey guys, so naglalakad kami ngayon dito sa may Avenida de Filipinas. Hinahanap namin si Rizal. Alam ko malapit lang yun dito. So, iniisip ko, anong special about this street? Parang wala naman. Normie lang naman siya. So maraming mga nagja-jogging. Parang very commercial nung area. Mainit nga lang ngayon. Unlike kahapon sa... Mas mabuti naman na to kasi yung weather kahapon sa Avila na sobrang maulan. So yun siya. So ipakita ko sa inyo mamaya once for... kapag nakita na namin yung monument ni Rizal. Hey guys, so andito na tayo ngayon sa Luneta. Pakita ko sa inyo.
So, that's the Monument of Rizal here in Madrid, Spain. So, lapitan natin ano yung mga nakasulat dun sa baba. So, ano to? It was built in 1996. So, ang nakapirma pa dito, si Fidel Ramos. Ayan, nandyan pa siya. Tsaka si Salvador Laurel. Yan. In commemoration of the 75th anniversary of the establishment of the diplomatic relations of the Republic of the Philippines and the Kingdom of Spain. So, that's Jose Rizal. Tapos dito sa side, ano to? Ang Huling Paalam. So, Tagalized version ng Mi Ultimo Adios. So, paalam na sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init, diba? Yan siya. So, yung buong Huling Paalam. Translated by Jose Gatmaitan. So, yan siya. Medyo malaki siya. Teka, tignan natin ano yung mga nasa gilid. So, di ko kilala kung sino yan. Tapos here, sa likod, ang daming kalapati. Ang ginawang bahay ng kalapati na yung mga yan. So, yan. Ano yung nakasulat dito? Okay, Hero Nacional de Filipinas. So, naka-Spanish. Hindi ko alam kung ano yan. Parang mga trades yata. I think. Tapos this one, La Madre Filipina cría el porvenir del país. Diba? Feeling Spanyol. Tapos yun, Rizal. That's Rizal. Okay. We're in Madrid with Rizal. Hey guys, so tapos namin mag-lunch nito doon sa La Bougainvillea Almagro, yung mga paella. So masarap naman siya, medyo pricey nga lang, pero very authentic nung food. So we're now here naman sa ating next stop, which is El Retiro Park. So ipakita ko sa inyo. So park lang siya. Pero within the park, parang madami siyang mga spots. So as you can see, parang ang daming mga ibon-ibon, ganyan. Mga huni ng ibon sa mga puno, ganyan. So I'll show you guys around sa mga interesting spots here in the park. Hey guys, so we're still here in El Retiro Park. So first stop natin itong Fountain of the Galapagos. Pakita ko sa inyo. Yan. So this is, nakita niyo ba? There. So this is actually a gift from King Fernando VII to her daughter, si Isabella II. So during her birthday. So parang meron daw dyan 3 fairies, which represents na parang, yun nga, yung pagkaka-grant ng wishes ng daughter niya. So, yan siya. So, fairies. Ayun, may mga turtle, may frog, tapos yun yung parang mga angels. So, yan siya. Tapos, ano ba itong mga flowers na to? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero, yan siya. And, ayan, ginagawa na naman siyang paliguan ng mga kalapati. So, that's the Fountain of the Galapagos. Hey guys, so we're now here sa monument of Alfonso XII, El Pacificador. Pakita ko sa inyo.
Grabe, it's massive. So, I would think yan si Alfonso, yung nasa horse sa taas. Tapos, may mga iba't ibang scenes sa paligid niya. Taka, paikot ko ha. Tapos in front of it, parang may lake. Na yan, nagbo-boat sila dyan. So, you can rent a boat doon. May rentahan ng boat. Yung mga lumilipad-lipad na maliit, I'm not sure if you're seeing it. Akala ko bubbles, hindi pala. Para siyang pollen, hindi ko alam. Yan. Tapos yan, iba na namang scenes dito. Hindi ko lang alam kung ano yung nire-represent nung kada statue. Tapos may mga lions in front of the lake. Tapos surrounding it, parang may mga pillars. So, sobrang intricate. Ito naman dito sa third, ayun siya. Yan. So tapos kaganahan dito, lahat may mga basurahan. So kapag minom kayo ng tubig, ganyan. Tapos yung outskirts niya, syempre yung park. Tapos dito sa likod is parang an eagle. Selfie lang si ate doon. So yan. So yan siya. Monument of Alfonso XII. Very nice. Init lang ngayon, grabe. Okay, so we're now in front of Crystal Palace. Kaso unfortunately, ginagawa siya. Pakita ko. So, yan sana siya. So, dapat ano yan eh, puro glass. Tapos may mga plants sa loob. Para siyang greenhouse. Ganun. So, in front of a lake. So, yan yung lake. Tapos dito parang may mga turtles. Ako nakikita ba siya? Ayan. Ang cute. Tapos doon may mga police ba yung mga yan na nakasakay sa kabayo. Ayan. So, very peaceful lang naman dito. Nasa park. Ayan, laki-laki niya. Ang lawak-lawak. Okay, so we're now here sa may very interesting na fountain. So, it's called the Fountain of the Fallen Angel. Pakita ko sa inyo. Yan. It's interesting kasi it's the only known public monument dedicated to the devil or kay Lucifer. So, taka, asan ba yung mukha niya? Dito sa kabilang side. Ayan. So, ayan siya. Tapos, parang may mga gargoyles ba yan sa ilalim. So, ayan siya. So, it's also said the height nito is 666 meters above sea level. Sabi. Pero syempre hindi naman natin mako-confirm yun. So yan siya, the Monument of the Fallen Angel. Dito rin sa El Retiro Park, ang dami ring nagja-jogging. So para siyang Ayala Triangle sa Makati. Pero di syempre mas maganda dito. Pero yan, sobrang nagja-jogging sila sa kainitan ng araw. Kasi hindi naman gano'ng kainit yung panahon. Pero mainit pa din. Parang nasa 20 plus degrees Celsius yata now. Kasi nararamdaman ko yung init eh. So yan. Yan yung mga views ng tumatakbong mga tao dito. Parang lahat sila ang fit. Nakakabwisit. So yan. So, ito nga pala yung labas ng hotel namin. Radisson Red, Madrid. So, yan siya.
Okay, so we're back here in the hotel. Binaba lang ni Mark yung mga pinamili niya kanina. So, tatry lang namin na-explore tong facilities ng hotel kasi nakita namin, ayun, meron siyang gym. So, pupunta kami doon ngayon. Not sure kung anong meron dyan. SS floor. We'll see. So, yun siya. Malaki rin So parang may weights machine, may cardio, may mga dumbbells. Yan, so it's open 24/7 pala. Try ko nga mag-gym mamayang gabi. So yun, labas na kami ulit. Pupunta kami nito ngayon sa Temple de Bod. Okay. Hey guys, so we're now here sa Plaza de España. So if you've read Don Quixote de la Mancha, this monument was dedicated to its author, si Miguel Cervantes. So pakita ko sa inyo. Yan. So fountain siya. Malaki siya, actually. Tapos parang, ano ba, may dog pa dun na focus tayo sa dogs. Anyways. So, yan siya. Very detailed naman. Tapos yun sa taas niya, hindi ko alam. Parang mga girls na nano ng globe. That's Plaza de España. So, pakita ko lang dito. Yan. So, malaki siya. So, dito lang siya sa may Plaza de España area. That's Plaza de España. Ayan. So, andito pala sa likod si Miguel Cervantes and si Don Quixote. Tsaka yung kasama niyang character dun sa novel. So, yan sila. So, nasa likod lang pala siya nung fountain kanina. Yan. Hey guys, so we're now here sa Temple de Bod. Pakita ko sa inyo. So, these are Nubian structures. So, it was built parang early 2nd century BC. Tapos, they were given as a gift from Egypt to Spain when Spain helped sa pag-restore ng mga structures sa Egypt noong 1960s. So, yan. Perfect dito kapag mag-view ng sunset. Kasi kitang-kita mo yung sun dito setting down. Sorry, medyo hiningal pa ako dahil makita kami ng stairs dito pumunta dito. So, yan siya. Okay, so dahil cloudy, walang sunset dito sa may Temple de Bod. Pero dito makikita yung parang overlooking ng Madrid. Hindi ko alam kung may better vantage point dito sa view na to, pero parang ito na yung pinaka nakita namin okay. Yan, tapos yun yung Palacio Real, yung pinunta natin kaninang umaga. So yan siya, City of Madrid. It's really nice here as well. Hey guys, so we're now inside Príncipe Pío Shopping Center here in Madrid. So, pupunta kami nito ngayon sa Mercadona. So, para siyang supermarket. So, doon kami may mili ng mga pampasapasalubong, ganun, or mga snacks for ourselves, ganyan. So, pakita ko sa inyo dito. Para siyang mall. Ganyan. So, may ibang boutique. Ganyan. Sana to? Dickman. Ayan ko, mga shoe store yata siya. Ayan, may Starbucks, Parfa, ano to, Mr. Minute. So we're just looking for Mercadona. Yun yung parang grocery. Pakita ko sa inyo mamaya once we're there. Yan, so ito na siya.
Mercadona. Try ko pakita sa inyo mamaya sa loob kung kaya. Hey guys, good evening. So we're back in the hotel. Nakaligo na rin ito and ready to sleep na actually since nag-empake pa kami kanina. So kanina 'di ba sinabi ko na mag-grocery kami sa Mercadona. So hindi kami natuloy doon kasi parang yung hinahanap namin na certain pampasalubong which is yung Filipinos na parang biscuit, hindi siya available doon. So nauwi pa rin kami sa Carrefour sa may malapit lang dito sa area namin. Tapos yun, just to recap pala yung mga nangyari today. So yun nga, nagpa-Lash Royale kami. So malaki siya. So get ready to like walk a lot and wear comfortable shoes as always if you plan to go there. Pero sobrang maganda siya. And very lavish nung palace. Tapos after that, nag El Retiro Park din kami. So yun, medyo mainit kasi today sa Madrid. Kaya tapos syempre dahil it's a park, so it's an outdoor place. So expect mo na maaraw, ganyan. So yun, medyo mainit lang pero maganda. Very wide and ang daming tao. So iba-iba yung mga tao doon, either nagpipiknik, nakahiga sa damuhan, ganyan, or nag-exercise, nagjo-jogging, and of course yung mga tourists. So mix yung mga tao doon. So yun lang, something to expect when you go to El Retiro Park. And then nagpunta rin kami doon sa Temple de Debod. Okay naman siya. Sadly, medyo cloudy lang kasi kanina, so hindi masyado naging maganda yung sunset dun sa Temple de Debod na place. Pero okay pa rin naman siya. Typical na temple. Parang mga stones na pinagpatong-patong, ganun. Pero syempre yung ano naman, may dating pa rin naman siya given na parang Egyptian siya. So yun, parang iisa lang siguro yung gumawa ng pyramid and yun. Pero anyways, hindi ako sure. Pero maganda pa rin naman siya. Yun. Tapos, ano pa bang ginawa natin? Temple de Debod, Palacio Real, tapos si Plaza de España, yun nakita natin naman si Miguel Cervantes. So, yun, I guess tomorrow, as mentioned earlier, so this is our last full day here in Madrid, and tomorrow we will be transferring to Seville. So pupunta tayo na Seville, Spain tomorrow. So magte-train lang ulit kami via Aereo tomorrow. So I think ang alis namin will be around 1 PM ata. Balitaan ko lang kayo tomorrow about yung exact time namin. Pero same pa din naman Aereo, and then sa Infinita Bistro, yung may food na option pa rin kami. So yun, so I guess I'll wrap up the video na for today. So tomorrow is another new city for us. So babalitan ko kayo later and hopefully walang maging aberya ulit sa transfers and everything. So thanks guys for watching and I'll see you on the next one sa Seville. Bye bye.